Ang kanang mga ingonana gira, basta gira gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosante. Wa tay kuan ana, wa tay benepisyo ana, ila ka ng dula mo ng gusto sila ana kay kwarta na. Ito ang binigyang diin ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanyang talumpati sa hakbang ng Maisog Rally na ginanap sa Tagum City nitong linggo ng gabi. Ayon sa alkalde, mga negosyanteng Amerikano lang ang may benepisyo sa digmaan kaya hindi na nakapagtataka pang sila itong di na makapaghintay pa na girahin ng Pilipinas ang China. The biggest ganang seller of armaments, weapons, Amerikano, negosyo na ilaka. Propaganda na mo na pakita-kitaan mo unsay mga i-publish na diya nila sa social media para tan-aw ninyo nga may kabaw mo sa tinuod lang. O kanang og wala ng China diha. Dili lang man kita ang nagaklaim ana. Naa pa ang Malaysia, naa pa ang Indonesia, naa pa ang Brunei, naa pa ang Vietnam. Hindi naman daw imposibleng sumiklab ang gyera dahil na rin sa patuloy na girian ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Kung karon, ayaw ingna, kung muatras ang China, pasagdan lang po nila nga kita'y mutongtong diha. Di mangyod. Ikibaw mo, naratiba lang na away na between the Americans and the Chinese. Karon ginabit-bit, ginakuan ta karon, ginadamay ta. Ang nakapait diha pagyod, o magkandalit sigyod tanan, unya, pogson ta mo adto gera by conscription, meaning, compulsory ang imong enlistment na mahimo kay sundalo, patay tang tanan. Unya, para sa ilang kagustuhan rana. Pagbantay gyud mo ana, kani mga posibilidad o kana mo abot gyud sa tuang kana ilang ginabuhat nga kalaki karon. Wala eh. Kasabay nito, hinimok ni Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte ang Armed Forces of the Philippines na pag-isipan ang suportang ibinigay. Ayun ang sinabi ni Baste. Napakalinaw nung sinabi niya. Napakaganda yung sinasabi niya na talaga namang itong mga Amerikano, negosyo. Alam naman natin yan di ba? Sa gera, ang laki ho ng negosyo. Mantakin mo, bala pa lang. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang isang bala? Isang bala. O isang putok lang. Sana kung si FPJ ka na isang bala ka lang. Ganun eh. Sana kung ganun ang gera, isang bala ka lang. Tapos na ang gera. Di ba? Kaya lang hindi ganun eh. Siyempre, mangangailangan tayo pagka nagkagera, kailangan natin ng weapon. Eh tayo pa naman ang pinaka walang-walang weapon. O saan tayo? Mangungutang tayo. O magkakautang tayo ngayon. Oh, tapos bisa kanino tayo bibili? Siyempre, doon sa kaibigan natin, sa brother. Alam naman bumili tayo sa China ng baril. Yun yung kalaban natin. Siyempre, saan tayo bibili? Sa Amerika. So, kikita yung mga negosyante na yun. Tapos sa sinasabi nga nito ni Baste, ang bantayan pa natin, pag tayo pina-enlist, alam nyo ba that the government can require us? Pag sinabi ng gobyerno, kailangan ng lahat ng mga lalaki ay makipaglaban. Naku po, patay tayo dyan. Hindi pala ako lalaki. Babae pala ako. Meron lang ako nagtago lang ako sa ng mga kalalakihan. Pwede kaya yun? Pagka sinabi ba lalaki, lalaki sa pisikal? O paano yung mga emosyonal? Paano yung puso ko? Sabi nga ng mga yung DNA ko. I was born not as a guy, but a gay. Tama ba yun? Kasi ganun daw eh. May mga pinanganak daw na ang DNA, bakla, ganun. Ulitin ko, hindi po panlalait yung bakla Yun lang po ang Tagalog ng gay. Kasi may mga ganun eh. Paano kaya yun? Required din kaya yun? Radel Bunagan, sa Amerika ba required ang mga bakla na magsundalo? Paano si Ninyong Bungal? Buhay pa ba yun? Nasaan na ba siya? Hindi ko na kasi nakikita yun eh.
Kasama? Naku po, patay tayo dyan. Hindi, kaya nga alam mo, nagpa-practice na tayo ngayon. Nang pumutok. Para pagka hindi, alam mo, minsan, alam mo ba yung nasa isip mo minsan, di ba? Sige na nga, gusto nyo ng gulo. Sige, mag-gera na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganun yung nasa isip mo di ba? Basta ako, pagka nagkagera, diretso talaga ako ng Davao. Punta ako dun sa Prayer Mountain. Ang ganda nung tulugan nila dun, ang laki-laki. Di ba? Hindi, pupunta talaga ako dun, tatakbo ko, sasabihin ko, Seminay, ampunin nyo na kami. Yeah, parang ganun na lang. Minsan napapaisip ka na, ganun kaya lang. Hindi ko ganun kadali yun. Pag sinabi ng gobyerno, oy, nagkakagera na, kailangan ng mga edad na ganito, sumabak. Sana umabot ako ng 50, no? Tapos sabihin ng gobyerno, 18 hanggang 50. Sa bagay, ilang taon na lang naman. 1976? Ano na ba ngayon? Baka 2024. Sa August, ako po, 48 na pala ako. Di ba? Mr. President, paabutin nyo ng mga 3 taon pa. Para 51 na ako, safety. Para 51 na ako, alam ko hindi ako mukhang 48. Wag nyo nang ulit-ulitin. Alam ko namang mukha akong 31, mga ganun. I understand. Yan talaga. Alam mo, isang payo ko lang sa inyo, huwag kayong magjowa. Pag wala kayong jowa, ganito itsura nyo. Ay, magjojowa na sila, 5 pa. Totoo ba yan? 18 to 65 ang requirement pag nag-enlist ng sundalo? Paano? Matanda na, nagsusundalo pa? Hindi naman, I think 18 to 50 lang. Hindi na kaya nung matatanda. Sumayaw nga ng 1 minuto, hinihingal na ako